Ang pangalan ko ay Song Xiang. Ako ang CEO ng Yang Group at personal na sekretary ni Yan Lihan. At 5 taon na rin akong lihim niyang kasintahan. Ate Xiang, napanood mo na bang balita? Magpapakasal na raw si President Yan. President Yan, magpapakasal ka na raw? Kaya, mahalaga ba ito sa'yo? May meeting ka mamaya. 7:40 na ngayon. Kailangan mo nang bumangat at pumasok. Yan lang bang sasabihin mo? Siyempre hindi. Kung magpapakasal ka na, ang relasyon natin dapat ang tapusin. Ganun ba? Paano mo gustong tapusin? Huwag kang mag-alala, President Yan. Sekretary mo pa rin ako. Hindi maapekto ng trabaho. Pera at trabaho lang talagang mahalaga sa'yo, ganun ba? Palagi ka na lang nagpapaka-professional. Nakakainis. Ito ang dahilan kung bakit ayaw mo akong gawin legal. At ngayon pa, magpapakasal sa iba. Bakit ka bumalik? Anong ginagawa niyo dito? Galing ito kay Master, isang video. Siyang, wala pang 1 buwan mula sa usapan natin. 3 taon nang nakalipas bago kita muling makita. Hindi ko inikala na mas pipiliin mong maghirap sa labas kaysa bumalik. Naalala mo ba ang pangako mo sa akin? Na kapag dumating na ang oras na hindi ka pa rin nagkakaroon ng relasyon sa lalaking gusto mo, kung ganon, umuwi ka na lang ng maayos at manahin ang negosyo ng pamilya. Sabihin mo kay Papa na alam ko na. Opo, Yan, Lehan. 5 taon na. 1 buwan na lang natitira. Sa totoo lang, nahihirapan na akong tiisin ito. Ang CEO ng Yan Group, si Yan Lihan, ay kakasasalan ng pamilya Li, si Li Ying. Nang bumalik si Li Ying sa bansa, personal siyang sinalubong ni Yan Lihan. Tangkitang pagiging malapit nila. Hindi inaasahan ni President Yan ay magpapakasal pala sa anak ng pamilya Lee. Narinig ko pa nga ang Lee Group daw ay kabilang sa top 10 ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Perpektong tambalan talaga. Akala ko pa naman si Misha ang magiging future Mrs. President natin. Tingnan ng mga markas sa leeg niya. Parang kagigising lang mula sa kama ng President Yan. Sa mga kasal sa mayayamang pamilya, pantay ang yaman ang pinagbabasihan. Siya, isang simpleng sekretarya lang naman. Sino bang matinang lalaki ang mag-aasawa ng sariling sekretarya? Tama. Ano yung mga sinasabi ninyo? Magtrabaho kayo ng maayos. Nang babayad ng Young Group sa inyo para magtrabaho, hindi para makipagchismisan. Mishang, ayos ka lang ba? ano nangyari sa labas kanina? President Yan, nasa opisina tayo. Ang boring mo talaga. Yung dinner mamaya kay Louis.
Sumama ka sa akin. Doon sa Luis na nambabastos ng mga babae, nagkaroon ng kaso ng pagkamatay. Hindi mo pinapayagan sumamang mga babae empleyado sa kanya. Hindi ba sabi mo, trabaho lang ang mahalaga sa'yo? Isa lang naman ang Luis na yan. Hindi mo ba kayang harapin yan? President yan! Ito ba si Miss Song? President yan. Bakit ngayon lang kayo nagpasyang ilabas ang ganitong kagandang babae? Ganda. Dito ka umupo. Ako? Pinaupo ko ni Luis sa tabi niya. Ibig sabihin, mataas ang tingin niya sa'yo. Palagi siyang galante sa mga babae. Pag inalagaan mo siya ng maayos, siguradong may gantimpala ka. Ano? Mismong si President yan ang nagutos. Miss Song, hindi mo ba ako bibigyan ng galang? Kung ganon, inamin ko na lang ito para sa inyo. Salamat sa pagtingin mo sa akin. Ayos lang, ayos lang. Hindi magsasaw sa loob ng 5 taon. Baby, ang sarap mo siguro tikman. Mr. Lewis, ako ito ni President yan. Alam mo ba talaga kung anong iniisip ng boss mo? Ikaw ay pinagsawaan na. Mr. Lewis, matagal mo nang gustong lupan sa Missouri, di ba? May paraan ako para matulungan ka. President yan, si Luis ay hindi maayos na tao. Baka nagka-problema na si Secretary Song sa loob. Hindi siya gaya ng iniisip niyo, Secretary Song. Anong ibig mong sabihin? Ang iyan group ninyo, hindi ba't gusto niyo rin ang lupang iyon? Ayon sa sabi-sabi, ang may-ari sa likod nito ay ang pamilya Chu. Ang lupang iyon ay inianda para sa anak ng pamilya Chu bilang dote. Hindi ibebenta ng kahit anong halaga. Ikaw, totoo bang matutulungan mo ako? Kilala ko anak ng pamilyang Shu. Maaari ko kayong ipakilala. Ayos, ayos. Pero may isang tanong lang ako. Iiwan mo ang Yan Group para tulungan ako? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Yan Lihan? Ang alam ko lang, kung hindi dahil sa kanya, wala ko rito ngayon. Interesting. Miss Song, ikanalulugod kitang makilala. Sa susunod, yayain kita sa hapunan. President yan, salamat sa inyong pakikitungo. Kayo, anong ginawa niyo sa loob? President yan. Hindi niyo ba alam? Huwag mong kalimutan. Ikaw ay akin. President yan. Kami ni Luis, nasa loob kami ng 20 minuto. Sapat na yun para gawin ng lahat. Hindi ba yun kinadidiring isipin? Song Xiang. Hindi lang pala ako. Kahit sino pala, pwede mong patulan. Ayos lang. Ayos lang! Iyan, Lihan.
Anong karapatan mo sisihin ako? May fiancé ka na. Pero nagawa mo pa na mo ipasa sa iba na parang gamit. Ano ba talaga para sa'yo? Mei Xiang, totoo bang magre-resign ka na? Pero, ang buong Yang Group ay hindi makakakilos nang wala ka. Kay President Yan ka na sa loob ng maraming taon. Ikaw lang umaasikaso ng lahat ng para sa kanya. Magpapakasal na si President Yan. Kung mananatili pa ako sa tabi niya, wala nang saysay yun. Hindi ako mabuting tao, pero hindi rin ako magiging kabit. Huwag kang mag-alala. Bago ko isumit ang opisyon ng resignation, maayos kong ipapasang lahat ng gawain. President Yan, pinahanap ko na ng tao para turuan ng leksyon si Louis. Yung lalaking yon, siguradong di makakatayo ng kalahating buwan. Pumasok mo si Secretary So ngayon. Hindi po ako sigurado. Kung ganon, umalis ka na. Kalma lang. Hayaan mo na. Opo. Si Secretary Song ay napaka-professional talaga. Kahit anong mangyari, pumasok pa rin siya sa trabaho. Para sa'yo, trabaho lang ba talagang mahalaga? President Yan, babalikan kong mga dokumento kapag napirmahan na. Galit ka ba? President Yan, may fiancé ka na. Ang relasyon natin ngayon, mas mabuting tapusin na habang maaga. Masyado kang apektado sa fiancé ko. Pakiramdam ko lang, ako ay madumi. Sa tingin mo madumi din ako? Eh kayo ni Louis. President Yan, nakalimutan niyo na ba? Kayo nagbigay sa akin sa kanya. Song Xiang. Alam mo talaga kung paano ko galitin. Halika! Bitawan mo ko! I-check up niyo siya. Sa espeto na yun. Yan, Lihan, nababaliw ka na ba? Hindi ko gagawin yan. Sa loob ng kalahating oras, gusto ko makita ang resulta. Yan, Lihan. Kailangan mo ba talaga magpahinga ng ganito? President Yan, ang katawan ni Myosong ay wala anumang problema. Masaya ka na? President Yan, napag-isipan ko na. Magre-resign na ako. Salamat sa walang regalo mo sa akin. Isang physical exam para sa empleyado. Anong ibig mong sabihin? Sawang-sawa na ko sa agad ng relasyon. Ayoko na! Anong ginagawa nila? Hindi ba magre-resign ka na? Ang bahay na to ay pag-aari ng kumpanya. Kaya ang ibig sabihin ni President Yan, hindi na makapaghintay na palisin ako sa bahay. Napaka... epesyente mo naman. Alam ko, wala kang kamag-anak dito sa Kyoto. Ang nangyari ngayon,
Kung marunong ka lang lumambing, parang wala na lang nangyari. Napakalaki pala ng puso mo, President Yan. Pero kaya mo ba na parang wala nangyari? Hindi mo kaya. Songxiang! Sa loob ng 5 taon, tumira ka sa bahay ko at sinuot mo mga binili kong damit. Ngayon, iiwan mo ako. Saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang alalahanin yun. Puta. Alamin ninyo, kanino ang kotse na yon? Kuya, anong ginagawa mo dito? Birthday ng kapatid ko bukas. Siyempre hindi ko pwedeng mawala. Ano? Magang nag-resign? Kailangan mo bang bayad ng 10 million? 10 million lang naman. Hindi naman tayo kapos sa pera. Ilang linggo na lang natitira. Hindi ko ibibigay ng basta-basta. Hindi ko naman yun kasalanan. Hindi ba kahapon sigurado ka na magre-resign ka na? Bakit ngayon bigla ka na lang bumalik sa trabaho? President yan. Nakakatawa ka. Ganun kalaki ang penalty fee? Sana kukuha ng pambayad. Ibig sabihin pala, pera lang ang makakapayo ko sa'yo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uumpisan ka ng trabaho ko. Tayo ba talaga'y wala nang dapat pag-usapan? Ano ba talagang gusto mong sabihin ko? Na nangyari kay Luis ay hindi mo sinasadyang planuhin? O na engagement mo ay peke lang? Bihira kita makitang galit. Akala ko, kahit anong gawin ko, yung mukha mo, hindi magbabagong ekspresyon. President yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi pa ako magre-resign ngayon. Pero ang relasyon natin ay isa na lang boss at empleyado. Secretary Song? Assistant Sue. Ito ang kwintas na personal na in-order ni President Yan. Nagmamadaling ipahatid sa akin. Hindi ba ito... President yan, ang regalo para sa partner sa negosyo. Hinatid ko na po sa opisina. Ayos. Maganda ba? Napakaganda ng panlasa ni Miss. Ang kwintas na ito, ang aming pinakamahalagang alahas. Ang safari dito ay tinatawag na walang hanggang pag-ibig. Sumasagisa kita sa wagas ng pag-ibig. Secretary Song, ngayon po ang inyong kaarawan. Itong kwintas mula kay President Yan. Tsak na para sa inyo ito. Ikaw na mag-abot sa kanya. Secretary Song, galit pa rin ba kayo kay President Yan? Sa totoo lang, si President Yan ay... Assistant Sue, oras ng trabaho ngayon. Ayaw kong pag-usapan ng ibang bagay. Sige, papasok na ako. Yan, Lihan. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Magandang araw po. Ako po si Liye. Nandito po ako para kay Lihan. First na po tayo magkita. Kaya nagdala po ako ng milk tea. Sige po, kumuha na po kayo. Napakabait naman ni Miss Lee. Isang tunay na anak na mayaman. Maganda at may magandang asal. Tunay ngang siya ang magiging future Mrs. Yan. Oo nga naman, hindi katulad ng iba dyan. Akala mo din nakatulog sa kama ni President yan. Lahat na siya sa lahat. Akala mo sino kung makapag-utos. Akala mo siya na may-ari ng kumpanya. Isang babaeng pinaglaruan lang. Isang sekretaryung kinagamit lang. Paano siya maihambing kay Miss Lee natin? Bakit ka nandito? Di
Diba ngayong gabi, may pa-party si Nigation sa Gen Z? Nag-book sila ng venue para i-celebrate ang pagbabalik ko sa bansa. Kaya sinusundo kita para sumama. Itong kwintas na ito bang inihanda mong engagement gift para sa akin? Ang ganda. Ano ba? Hindi ba ito para sa akin? Pero suot ko na. Kwintas lang naman yan. Kinuha mo na. Sa'yo na rin. Gustong gusto ko ito. Tara na. Oo nga pala. Sa party mamaya, isama mo na rin yung sekretarya mo. Private party yon. Bakit ko pa siya isasama? Ganun ba? Sige na nga. President yan. Nandito na po mga kliyente. Mamaya sa Gendy, Bax 101. Ibibigay ko sa'yo ang sagot sa pagitan natin dalawa. Isang sekretaryang pangpatulog lang naman. Mas mabuting mataon ka na agad. Kuya, bakit may oras kang duman ngayon? Birthday mo ngayon. Siyempre kailangan kitang batiin. Kumusta na kayo niyan, Lihan? Huwag mong kalimutan ang pustahan ninyo ni Papa. Ano yan? Si Yan Lihan, inimbitahan akong pumunta sa Gendy. Narinig ko na siya at ang pamilya Lee ay balak magkaayos sa pamamagitan ng kasal. Sabi niya, ibibigay daw niya sa akin isang sagot. Kuya, ang pusta namin ni Papa, hindi pa ako natatalo. Gusto ko, subukan pang muli. Ay, ikaw talaga. Hindi ko alam kung anong gayuma ang pinainom niya sa'yo. Pero pinipilit mong manatili sa tabi niya bilang isang sekretarya lang. Bakit mo ginagawa yan? Sa totoo lang, mabait naman siya sa akin dati. Ano tong ginagawa mo? Bakit ganito? Ano bang trabaho mo dito? Pagbaguhan ka sa trabaho, natural lang magkamali. Kailangan bigyan ng pagkakataong matuto ang mga baguhan. Simula ngayon, ikaw na nga asikasuhin ko. Naritong 1 milyon. Dalhin mo muna ito at ipagamot mo ng nanay mo. Huwag ka na mukhang kawawa. Pangit tignan. Bakit hindi ka pa umuwi? May lang mga dokumento pa ako kailangan tapusin. Tignan ko nga. Ito. Banda dito. Mali ito. Pati ito. Ako nang gagawa. Tingnan mo nang mabuti. Yan, Lihan. Sana ngayong gabi, bigyan mo talaga ako ng malinaw na sagot. Pare, ngayong birthday ni Songxiang, di ba dati palagi kayong magkasama tuwing birthday niya? Anong nangyari ngayong taon? Totoo ba na ikakasal ka na sa babaeng yon? Bawal ba? Akala naming lahat ikaw at si Songxiang ang magkakatuluyan. Hindi namin inakalang bigla ka na magpapakasal sa anak ng pamilyang Lee. Huwag kang makialam. Ang katulad ni Songxiang, isang babaeng galing sa mahirap na pamilya. Pagkatapos laruin, bibigyan ng kaunting pera, paalisin na lang. Hindi siya yung tipong pwedeng pakasalan. Kahit gusto niya magpakasal, pipiliin niya ay si Lee. Isang karapat dapat na kapantay niya. Siya lang naman ang isang babae nang iniisip yung trabaho lang. Pakasalan? Para lang magpasintabi sa ugali niya. Anong pinag-uusapan nyo? Yeng. Itong kwintas, galing kay Pinsan para sa'yo, di ba? Oo nga. Maganda ba? Bigay niya sa akin. Regalo niya para sa engagement namin. Leihan, wala akong pake kung noon may naging relasyon kayo ni Secretary Song. Siyempre, noon ay single ka pa at iba ko kay Secretary Song.
Kaya kong ibigay ang ibang klaseng karanasan. Isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Anong klaseng karanasan? Halikan mo siya! 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 Yan, Lihan. Ito bang sabi mo sa akin? Bakit ka nandito? Di ba ikaw nagyayang guitar song? Hello? Noong huli tayo nagkita sa kumpanya ni Lihan, hindi tayo masyado nakapag-usap. Hindi ko pa nga naipapasalamat sa'yo sa pag-alaga mo kay Lihan nang ilang taon na. Ang pait mo naman, Miss Lee. Ginagawa ko lang tungkulin ko. Bilang fiancé ni Lihan, marami akong kailangang matutunan mula sa Secretary Song. Siguradong marami pa akong kailangang matutunan. Ngayong nandito na tayo, uminom na tayo ng tig-iisang baso. Nestle, para sa inyo ang toast na ito, isang karangalan para sa akin. Tungkol naman sa mga bagay na nais niyong malaman. Kahit ano pa yan, Nestle, ikukwento ko na walang itinatago. Talagang magaling si Secretary Song. Kaya niya makisama at makibagay sa lahat. Mabuti ang pagkakasana ni President yan. Lihan, ayaw mo bang pagbigyan sa Secretary Song na makipag-inuman lang sa akin? Ang bait niyo naman, Miss Lee. Isang baso lang naman ito. Pero ito ay sa pribadong salo-salo. Ang presensya ni Secretary Song dito ay hindi angkop. Mas mabuti pang umuwi ka na muna. Lihan, si Secretary Song ay tao mo pa rin. Hindi naman kami nagkakaproblema sa kanya. At saka, may bagay pa ako na gustong ipagawa sa kanya. Ang pagkakaiba sa katawan namin ay malinaw. Wala akong pakialam. Hindi ibig sabihin ay pwede siyang lumampas sa hangganan. Umalis ka na muna. Ang tungkol sa gabing ito, pag-uusapan na lang natin sa ibang pagkakataon. Tama si President yan. Talagang hindi ako bagay dito. Yan, Lihan. Mukhang hindi ko na kailangan marinig pang sagot mo. Kung ganito rin lang naman, paano na para tanggapin ko ng katotohanan? Paumanin sa inyong lahat kung nakakaabala ko ngayong gabi. Mr. Yan, sana ikaw si Miss Lee ay magtagumpay at maging masaya habang buhay. Magkasundo kayo. Lihan, gusto mo bang pagtawanan tayo ng lahat? Ganun ba? Kahit ikaw pang fiancé ko, hindi ibig sabihin na pwede ka na makialam sa mga bagay sa kumpanya ko. Ang mga tauhan ko, ako lang ang may karapatan sa kanila. Si Lihan, baka pagod lang siya. Siguradong malang desisyon siya ang dahilan. Sa tingin ko, sadya siyang pumunta dito para manggulo. Ying, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mayusan ang sama ng loob mo. Young Master, nakauwi na po si Miss. Kuya, yung pustahan naman ni Papa. Talo na ako. Shang! Miss! 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 Anong nangyari sa'yo? Tumawag kayo ng doktor. Bilisan mo! Shang, saan ka pupunta? Papasok ko sa trabaho. Huwag mong sabihin babalik ka pa sa Yan Group. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Ipapamana ko na lang sa'yo mga kumpanya sa ilalim ng tube. At ihahayag ko rin ang tunay mong pagkatao sa publiko. Ayos lang, kuya. Pero, kapag nakapag-resign na ako, saka na lang natin i-anunsyo. Ayoko na kasi magkaroon pa na anumang connection sa Yan Group. Huwag mong sabihin kay Yan Linhan may nararamdaman ka pa rin. Kuya naman, ano bang iniisip mo? Pagkatapos na nangyari kagabi, naisip ko na rin. Kami ni Yan Lihan, tapos na talaga. Huwag ka nang mag-alala. Ngayong araw din, magsusumiti na ako ng resignation. Totoo na to? Shang,
Mula pagkabatay na wala ka na, lumaki ka sa piling ng ampon mong ina at hindi biro ang dinanas mong hirap. Pero gusto kong matandaan mo, hindi na ikaw yung batang babae noon na walang sino mang masasandalan. Ako at ang pamilya Shu, kami ang magiging lakas mo habang buhay. Ayoko na makita ka pa na masaktan ka muli. Huwag kang mag-alala, kuya. Alam ko na, hindi ko nahahayang tapakan kong sarili ko. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Secretary Song, pinapatawag ka ni President Yan sa kanyang opisina. Sige, naintindihan ko. President Yan, tinawag niyo raw ako. Halika dito, tulungan mo ako. Isa pa, tungkol kagabi. Pasensya na. President Yan, ang pagtatali ng korbata ay hindi bagay ng trabaho ko. Kung talagang kailangan ninyo, maaari humiling sa HR department na kumuha ng personal assistant para sa inyo. Nagkikipagalitan ka ba sa akin? Nagbibiro kayo, President Yan. Nagsasabi lang ko ng totoo. Noong una, hindi niyo tinanggap ito. Ngayon, muling isusumiti ko ito. Huwag kayong mag-alala, President Yan. Lahat ng gawin ko ay maayos ng ipasa at ipaliwanag. Walang magiging problema. Ayan ka na naman. Bukod sa pagiging sekretarya, ano pa bang kaya mong gawin, Songxiang? Hindi mo na kailangan problemahin yon. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin at aprobahan ng dokumento. Paano kung ayaw ko? Ang resignation letter ko ay isusunod ko sa taong proseso ng trabaho. Kahit hindi niya aprobahan, pagkalipas ng 1 buwan, malaya na ako. Sa loob pa yan ng 1 buwan. Dahil ayoko na maging sekretarya ko. Sa loob ng buwang ito, lumipat ka sa field. Magbenta ka ng kotse. Opo. Lihan, May meeting pa ako. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede ka nang umalis. sige. Yesen, samahan mo akong bumili ng sasakyan mamaya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Narinig kong ililipat mo sa Secretary Song sa sales department. Ang pagbebenta ng kotse, mainit at paalikabok. Kakayanin ba yun ni Secretary Song? Masyado ko siyang pinapalampas kamakailan. Hayaan mo siyang mahirapan ng kaunti para matutong bumalik ng kusa. Magre-resign na daw siya. Kung gusto niya umalis, hindi ko papayagan. Kanselahin mo ang schedule ko mamayang hapon. Pupunta ako sa South District para sa inspeksyon. South District? Hindi ba doon nagtatrabaho si Secretary Song para sa pagbibenta ng kotse? Hindi ba si Songxiang yun? Miss Ling, hindi ba itong kilalang kilala natin si Secretary Song? Paano ka napunta sa sales? Trabaho lang din naman ito at malaki ang kita sa sales. Walang problema. Kunwari ka pa, nung kapit ako ka pa sa pinsan ko, ang yabang-yabang mo. Akala mo sino ka. Ngayon, tinaboy ka lang ng pinsan ko. Ibang pinsan kong si Ying Ying. Ang regalo sa engagement ng pinsan ko, 1 kwintas na milyon halaga. At ngayon, bibili pa siya ng kotse para kay Ying Ying. Yesen, huwag mo nang sabihin yan. Si Secretary sa ito ni Lihan, hindi siya pababayan ni Lihan. Ying Ying, masyado ka kasing mabait. Hindi ko talaga gusto ang mga ganyan. Walang kwenta. Kung hindi mo gusto, Miss Lin, pwede kitang palitan ng agent. Hindi pwede. Ikaw ang gusto ko.
Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Subukan ko ito. Sige. Salamat, Miss Lynn. Makakadagdag ka sa sales ng quota ko. Ying, mamaya panoorin mo kung paano ko siya pahihirapan. Yising, kahit walang connection si Secretary Song, tao pa rin siya ni Lihan. Paano kung malaman to ni Lihan? Basta wag lang natin paalam sa kanya. Tsaka isa pa, wala naman siyang kapangyarihan connection. Kahit pa malaman siya ni Pinsan, hindi ako maniniwala pag sasabihan niya ako at dalan sa kanya. Huwag kang mag-alaya, Ying. Bakit may gasgas ito? Songxiang, sinadya mo ba ito? Miss Lin, imbestigahan ko ito ng maayos. Pero bago iyon, wala kang karapatang manakit. Ikaw? Secretary Song, bakit mo nagawa to? Wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit mo kailangan gawin ito? Inggit lang yun sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi matatapos dito. Nasaan ang manager? Manager! Miss Lynn, nandito pala kayo. Bakit hindi ko yung nagsabi agad? Maghain kayo ng mainit na tubig para kay Miss Lynn. Ito ang self-serve ninyo. Nagkaroon ng gasgas ng kotse. Ibinibenta pa rin sa akin. Anong balak niyong gawin dito? Miss Lynn, kilala si Secretary Song sa pagiging maingat sa trabaho. Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan. Sinadya niyo talaga yan. Ay, nakalimutan kong ipakilala. Ang kasama ko ngayon ay fiancé ng pinsan ko si Mr. Yan. Ang magiging madam ng Yan Corporation. Kayo pa lang, madam? Songxiang, ang kotse na yan, bagong dating lang yan. Nung nasa akin pa, wala ni isang gasgas. Pero nung nasa iyo na, may sira na agad? Nasa ganyan susi. Siya lang pwedeng gumawa niyan. Wala akong ginawang gasgas. Kung ano man ang nangyari, may CCTV naman, di ba? I-check na lang natin. Sira ng CCTV. Nasira? At saka naman, sina Miss Lynn at si Madam, bakit naman sila mag-aakusa ng walang dahilan? Ang isyong ito, kailangan mong managot sa akin. Manager Wang, hindi nila alam, pero pati ikaw, ang main attempt ng kotse na ito ay gawa sa special na material. Nagbabawang kulay kapag naiinitan. Kung talagang ginamitan ng susi para gasgasan, siguradong sa susi rin na may bakas ng material. Anong ginagawa mo? Sino ba talagang may gawa? Tingnan na lang natin. Miss Lynn, ikaw ang nakagasgas sa kotse. Tingnan mo, magbabayad ka ba yun sa patakaran o bibili mo lang ito ng buo? Ikaw! Ying! Secretary Song, baka pwede palampasin na natin. Nung inapi ako ni Miss Lynn, hindi naman niya pinilampas. Miss Lynn, ganito na lang. Pipirma ka ba ngayon? Hindi ka siyang pera ko. Kung ganun, ikaw maghanap ng paraan. O kaya naman, tumawag tayo ng pulis. Dahil natin sa legal. Wag! Listen, baka ikaw na lang bumili. Huwag na nating palakihin pa. Baka malaman pa ng pamilya mo. Sige na nga, pipirmahan ko. Anong nangyari? Bibili ako ng sasakyan. Hindi ko inaasahan na makakasulong ko si Secretary Song. Kuya, nandito si Songxiang. Sinadya kong pilitin bumili ng sasakyan. Hindi nga kasyang pera ko. Ganun ba? President yan. Si Miss Lynn ang kasira ng sasakyan. Sumunod lang ako sa tamang proseso at pinakompensate siya. Mali ba yun? Kuya, hindi ko naman sinasadya. At saka, sinabi pa niya ipapahuli niya ako sa pulis. Nung kumapit siya sa'yo, masyado siyang mayabang. Masamang ugali niya. Lihan, baka naman pwede mong pakiusapan si Secretary Song para kay Yising. Palampasin na lang natin ito. Sasakyan din naman ng sarili nating kumpanya. At saka, bata pa si Yising. Ang kayang kalaking halaga, wala pa siyang pambili. Lihan, sinabi ko na nga, hindi mo pa rin bago pinagbibigyan? Kung sinabi mong tapos na, tapos na. Ying, alam ko na, ikaw lang pinakikinggan ni Kuya. Hindi tulad ng iba dyan, 5 taon na lumipas, wala pa rin na pala. Huwag mo nang sabihin yan. Secretary Song, pasensya ka na sa nangyari. Humihingi ako ng paumanan para kay Yisin, pero sinabi na ni Lian na ayos na. Kaya kalimutan na natin. Yan, Lihan. Isang salita lang pala ng iba. Pwede ka nang pabago-bago ng desisyon.
Sasakyan ni President yan ito. Kung anong sabihin niya, siyang nasusunod. Song Shang, ngayon malina na diba? Kahit ako pang sadyang gumasgas sa sasakyan, isang salita lang ni Ying Ying at palalampasin ko yung lahat. Kaya mo ba yon? Habang buhay mo hindi mo mararanasan pabor ni Kuya. Si Kuya mismo bibili ng sasakyan para kay Ying Ying bilang regalo sa kanya. Samantalang ikaw, dito ka lang nagbebenta ng sasakyan. Sino nagsabing si Shang Shang ay nagbebenta lang ng kotse? Bakit ka nandito? Siyempre para makita ka. Mukhang si Meso ay may nobyo na. Itong si Shusun, tagapagmana ng pamilya Shu. Kaya naman pala hindi na siya nagdadalawang isip iwan ng kuya ko kasi may iba na siyang sinasandalan. Ikaw si President yan, di ba? Tama. President Shu, anong ginagawa mo dito? Bibili ako ng kotse siyempre. Ihanda ang susi ng Lamborghini Veneno ko. Dalhin mo dito agad. Yung mahigit na 50 milyong Lamborghini, kayo pa lang ang order? Sandali lang po sir, ihanda ko agad. Sir, narito na po ang susi ng iyong sasakyan at ang kontrata. Oh, Shang Shang. Para sa iyo ito. Bakit ang mahal naman ito? Kailan naman yan naging mahal? At saka, birthday mo ngayon, hindi ba't dapat lang regaluhan kita? Salamat. Ilihan. Sabi nila si Secretary Song ay seryoso at walang kwenta. Pero tingnan mo ngayon, ngiti-ngiti siya. Malamang sobrang gusto niya si President Chu. Si Secretary Song, hindi kagaya natin na may pangalan at posisyon. Pero nakahanap siya ng bagong masasandalan, siguro naman makakahinga ka ng maluwag. Ying, alaki talaga ng pangunawa mo. Kung ako yan, hahanapan ko na agad ng tao para bubugin ang ahas na yan. President yan, oras na nag-uwian. Alis na kami ni Shang Shang. Ngayon, hindi pa siya pwedeng umalis. Bakit? Tao ko si Song Shang. Kung gusto kong manatili siya, dapat siyang manatili dito. President yan, magaling ka talaga sa pagkalimot. Kung hindi ako nagkakamali, naipasa na ni Shang Shang ang kanyang resignation letter sa'yo. Kung gusto mong tapusin ito ng maayos, ang dapat mong gawin ay pirmahan ng resignation letter. Hindi yung magwawala ka dito. Bakit siya? Alam niyang lahat. Alam kong lahat tungkol kay Shang Shang. Umalis na tayo. Hindi ka ba mananatili rito para samahan akong tumingin ng sasakyan? Bitawan mo ako. Alam ni President Chu ang lahat ng tungkol kay Song Shang. Mas malalim pang relasyon nila kaysa sa iniisip mo. Kahit ganun pa man, pupunta ka pa rin ba? Ano bang relasyon ninyo ni Susun? Sabihin mo sa akin! Wala kang kinalaman dyan. Huwag mong kalimutan. Ikaw ay akin. President yan, isa lang akong empleyado mo, hindi mo ko pagmamayari. Bukod pa dyan, wala tayong kahit anong unahin ngayon. Sinasabi mong wala na. Hindi na ako magtataka kung paulit-ulit ka magsusubiti ng resignation. Yun pala, may relasyon na kayo ni Chusun. Ngayon, sa tingin mo ba mas maganda ang Chu Group kaysa sa Yan Group? Ganun ba? 5 taon mo akong sinamahan. Tapos ngayon may ibang lalaki ka na. Putol na agad ang lahat. Song Shang, napagtanto ko na hindi talaga kita kilala. Mas mahasol ka pa kaysa sa inaakala ko. President yan, linawin ko lang. Tayo boss at empleyado lang. At ngayon, hindi mo na ako sekretarya. Kung sino man kasama ko, wala ka nang pakialam. Naintindihan mo ba? Posible! President yan. Magpagkatao ka naman. President Chu, alam mo naman siguro na si Song Shang ay sa akin, hindi ba? Kung alam ko, eh ano ngayon? Dati kasi si Shang Shang. Bulag pa, pero ngayon hindi na. At kayo naman ni Song Shang. Ano ba kayo? Nagkakatawa ka talaga, President yan. Ang fiancé mo nga ay nandoon lang. Bakit ba kinukulit mo pa si Shang Shang? Lihan! Ano na? Hindi ba't sabi mo may trabaho pa sa kumpanya? President yan. Pwede ko bang tanungin kung anong kapasidad mo ng tanungin tungkol sa relasyon namin?
Kung boss pa lang tingin mo sa sarili mo, medyo sobra kang nakikialam. Tungkol naman sa amin. Ano bang akala mong relasyon namin? At ano ba ang relasyon natin? Songshang, kaya ba sumama ka sa kanya? Dahil sa pera? Hindi ba sapat ang binigay ko sa'yo noon? Pera? Oo. Dahil nga sa pera. Kayo mo lang ba nalaman, President yan? Tingnan mo. Ito ang bagong kotse na binili para sa akin. Napakagaranti niyang tao na ikukumpara sa'yo, sobrang layo mo. Kung hindi siya, kanino ako sasama? Sa'yo ba? Para maging lihimang kalaguyo? Para paglaruan mo? O maging sekretaryo mo nang gumagawa ng lahat ng bagay? Ang tao ay umaangat, ang tubig bumababa. Walang mali sa pagpili ng Secretary Song. Tama lang yon. Dapat pa nga ako magpapasalamat sa'yo dahil pinayagan mo kami magsama ni Leihan. Tama na. Wala naman akong sinabing mali. Nga pala, Secretary Song, kami ni Lian ay magdaraos ng engagement party sa loob ng 3 araw. Pwede ka bang pumunta? Umaasa kung matanggap namin na yung pagbate. Ying, bakit mo siya inimbitahan? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa Golden Empire? Paano kung pagdating niya, akitin na naman yung silihan? Hindi ba stress ang dulot niya sa'yo? Naniniwala ko Secretary Song, ngayon na may mas matatag siyang sandigan. Sigurado kung hindi na niya iisipin panggulin si Lihan. Tama ba? Lihing, Lihan, huwag kang mag-alala. Tos puso kong inimbitahan si Secretary Song. Kaya Secretary Song, pupunta ka ba? huwag kang mag-alala. Pupunta kami ni Shangshang. Ipapakita ni Kuya sa kanya kung gaano siya kabulag. Sige, pupunta ako. Babatiin ko kayong dalawa. Maraming salamat sa'yo. Shangshang! Tayo na. Sa engagement party, 3 araw mula ngayon. Mas mabuting huwag kayong gumawa ng gulo. Sa loob ng 3 araw, gagawin kong lahat para tuloy mawalang pagtingin niya sa'yo. Yan, Lihan. Ikaw ay akin lamang. May biglaang meeting ako dito. Susunod agad ako. Okay lang ba kung mag-isa ka muna? Ayos lang ako. Unahin mo muna ang trabaho mo. Sige, basta kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Secretary Song, nandito ka na pala. Ayan, kunin mo na. Miss Lee, ano ibig sabihin nito? Secretary Song, marami kaming inimbitang bisita ngayon. Ang mga tauhan ng pamilya yan ay medyo hindi na makasabay. Sa ngayon, empleyado ka pa rin ng Yan Group. Kung tutulong ka, hindi naman siguro masama. Pero hindi ito kasama sa trabaho ko. Alam ko naman. Kaya lang talaga, wala na akong ibang magawa. Kung natatandaan ko, hindi ka pa nakaalis sa Yan Group sa kontrata mo. Kung tutulungan mo ako ngayon, ako nang bahala sa problema mo sa kontrata. Ako mag-aayos niyan. Ako nang bahala. Ano sa palagay mo? Talaga bang matutulungan ako ni Miss Lee? Sino bang minamaliit mo? Ang nyinging namin ay magiging asawang tagapagmana ng Yan Group. Kung pag-aasikaso ng resignation mo, isang salita lang yan sa kanya. Sige, pumapayag ako. Sana lang si Miss Lee paninigan yung sinasabi niya. Siyempre. Halika dito! Linisin mo mabuti ha, Secretary Song. Secretary Song. Secretary Song, pinapatawag ka ni Misty sa labas. Pakibit-bit daw itong welcoming banner at isabit sa may pinto.
Bakit ikaw pang gumagawa niyan? Trabaho lang ito. Hindi ba sinabi mo na kailangan mo ng pera? Pati ganitong trabaho tinatanggap mo? Parang wala ka ng pakialam sa sarili mo. Aksidente lang kanina. At isa pa, wala namang mataas o mababang trabaho. Noon, para lang kumita, mas madumi at mas mahirap pa dyan ang pinasok ko. Hindi ba't alam mo na Mr. Ian? Kailangan ba talagang ganito ang pakikipag-usap mo sa akin? Sino ba naman ako para umangal? Salamat pala Mr. Ian sa pagsagip mo kanina. Kung wala ka ng kailangan, mabalik na ako sa trabaho. Nasugatan ka. Samahan mo na kitang gamutin ang sugat mo. Lihan! Secretary Song? Ang pabayang mo naman. Lihan. Ay nako, Lihan. Ako na lang magdadala kay Secretary Song para gamutin ang sugat niya. Galing sa lolo mo, ipinadala ng mga disenyo ng singseng. Kailangan mo nang pumili ng disenyo. O siya, sige na, pumunta ka na. Secretary Song, sumama ka muna sa akin.